What is up you guys, it's your boy Joshua D, back at it again with another YouTube video, and welcome back again to my YouTube channel. And for today's video guys, bringing you the best tips and tricks, also my strategies and also my secret on how to build and grow your YouTube channel. And I'm here to put you further even faster on media. It's coming up. If you are new here to my channel, consider subscribing. Okay? And for today's video guys, pag-usapan natin yung mga basic terms ng YouTube. Yung pinaka-importante na kapag pumasok ka sa YouTube, dapat alam mo ito. Okay? So pag-uusapan natin ngayon yan. Gusto ko lang i-shout out si JLord31 Imperial na naging member ng aking YouTube channel matagal na. Okay? Why not click the subscribe button and notification bell para nga ma-notify ka sa lahat ng mga ipopost niyang video. Nagbo-vlog po din yan. Make sure na puntahan niyo po yung kanyang YouTube channel kasi po naging member po siya ng aking YouTube channel. And thank you so much sa mga sumasali pa din ng aking YouTube channel, and congratulations sa atin kasi 14,000 na po tayo, mag-15,000 na. And thank you so much sa mga talagang na-appreciate ko yung mga taong talagang nagjo-join sa aking YouTube channel. Okay? And for today's video guys, yung kakasabi ko kanina, pag-uusapan natin yung basic terms or kailangan mong malaman, lalo na pag una ka pa lang dito sa YouTube. Pinaka-importante itong key pointers na ito na basic na pag-aralan namin ito dun sa webinar ng YouTube and Smart Communication. And kailangan nyo itong malaman guys kasi pinaka-importante ito sa YouTube platform. Okay? So pinaka number 1 na tip natin, okay, is framing. Kasi ang normal ng YouTube video is landscape. Okay? May mga YouTube content creators na ang kanilang frame is portrait. Anong ibig kong sabihin sa portrait? Nito ang landscape guys. Okay? Kadalasan, ang nakikita natin sa mga YouTube vloggers, mga nagsisimula pa lang sa YouTube industry, ginagawa nilang portrait. Ginagawa nilang ganyan. Which means, pag ginaganyan mo, baliktad ka po sa screen. Okay? Diba? Nakaganon sila, nakabaliktad sila sa screen. Kailangan mong landscape para sa ganun, kitang-kita yung mukha mo. Hindi po ganyan ang normal frame rate ng ating YouTube video. Kailangan always wag ganyan po. Okay? Gusto ko lang i-explain sa inyo kung bakit kailangan na landscape po dapat ang filming ng YouTube channel natin. Sinasabi ko to sa inyo kasi basic po ito dito sa YouTube na kailangan mong alaman. Make sure na landscape po siya para sa ganun klarong-klaro. Lalo na kapag ganito yung video mo, nandito po yung gitna. Okay, at least ito kapag ganito yung video natin, example ganito yung video natin, syempre makikita mo yung background ko. Okay? Makikita mo yung background ko at syempre nasa gitna ako ng camera mismo. Ganun. Parang alam mo yung mas presentable, mas professional na titignan kung landscape yung pinili mong frame ng YouTube video mo. Kapag nagbablog ka outside, make sure na yung gamit mo is landscape. Okay? Hindi siya portrait. May nakita na ba kayong mga teleserye, mga movies na ginagamit is portrait? Okay? 'Di ba? May mga instances naman na portrait ang ginagamit, kaso mostly landscape. Kasi ang ganda po ng quality pag naka-landscape. Lalo na kapag 1080p yung quality ng video mo or 720p, maganda po siya. Or sabihin na natin HD quality yung video mo, ang ganda po pag landscape yung pinili mong frame rate. Pinaka-importante po yan dito. Tip number 2 natin is audio. Tanong ko sa inyo guys, rinig ba ako sa audio natin? Diba? Rinig po siya. Make sure na ganun po kayong mag-film. Pag nag-film kayo, check nyo muna yung mga sound recording system. Ginagamit yung microphone ba or external microphone ba, sabihin na natin microphone ba ng camera nyo, ganyan-ganyan.
i-sound check nyo muna. Okay? Tignan nyo muna kung talaga bang gumagana siya, maganda ba siyang pakinggan, malinis ba, hindi ba maingay, wala ba siyang static na naririnig, ganyan. Pinaka-importante po yung sound para sa ganun is yun yung maririnig ka ng audience mo, maintindihan nila yung sinasabi mo. Kasi example, malayo ka tapos ang layo pa ng microphone mo or sabihin na natin, hina-hina ng microphone natin, hindi ka po mapapakinggan ng manunood mo. At syempre, nandun magsisimula yung embarrassment na hindi nila, napufrustrate sila, yung manunood mo, mapufrustrate sila na, ano ba ito, hindi ko mapakinggan, ang hina-hina ng boses, ganyan, unsubscribe na, diba? Don't to recommend na, ganyan. Ang pangit po pag ganun. Make sure na maganda po yung audio natin para sa ganun, good quality po yung video mo, and syempre, papakinabangan yan sa industry natin. Syempre, i-recommend po yan YouTube. Okay? Tip number 3, pinakalas nating tip is stabilize your video. Okay? Paano ko to nasabi guys? Make sure na nakastabilize yung video mo, lalo na kapag nagre-record ka outside. Okay? Paano ko to nasabi guys? Mag-record ka na yung stabilize ng phone mo, yung camera mo. Kung may budget ka, syempre, kumuha ka ng stabilization. Kuha ka ng stabilizer na mura lang. Diba? Ganun, kailangan yan sa video mo para hindi siya shaky. Para sa ganun, mahihikayat pa yung mga audience mo na mag-subscribe sa YouTube channel mo. Pinaka-importante yan dito sa YouTube. Stabilize your content. Ayaw po ng mga manonood mo yung shaky content. Ayaw po ng mga manonood mo yung hindi magandang quality na video. Hindi po yun magagamit sa YouTube. At hindi po yan nire-recommend ni YouTube mismo. Okay? May mga pagkakataon lang na nakikita mo sa newsfeed mo yung mga videos ko, ganyan, nare-recommend po siya kasi ganito po yung mga qualities ng video natin. Kailangan nyo po itong sundin para sa ganun, aangat po tayo at may production or maging productive. Simple lang. Kailangan mo din maging professional. Kung meron kang occasion, magiging formal ka. Dito din sa YouTube, kailangan mo maging formal in having, mag-film ka. Example, meron kang magpa-product review. Diba? Ang pangit naman yun guys kung yung may endorser ka or endorsement ka, sponsorship, tapos ipa-product review mo, tapos ang pangit ng audio quality, tapos blurred pa, ganyan, static na nagaganap, diba? Ang pangit naman nun. Mas okay na maganda yung quality ng video mo, yung audience mo is talagang makukuha mo yung hook, yung attention nila. Okay? Pinaka-importante yan. So yun lang guys yung tip natin for today, and thank you so much for watching this video. Basic knowledge lang ito guys, and sana may natutunan kayo, and don't forget to click the subscribe button and sa katabi niya yung bell to be updated whenever I upload a video every weekends. And for more videos, just click over there, the I button dyan sa taas nga para makita mo pa yung videos ko na hindi mo pa napapanood. Why not check it out? And don't forget to click over here the join membership program ko, and don't forget to join na guys sa mga willing matuto at gustong matrain sa pagiging YouTuber, mga vloggers na gustong willing matuto. Just click over there, punta po kayo dyan and makikita nyo po yung join membership, or kung nasa desktop kayo or Android version, makikita nyo po yung join button beside the subscribe button. Okay? Sa mga Apple users, just click over the description below at nandyan po yung Joshanatics membership. Okay? Nandyan po yan. And sa mga hindi naman tumitingin sa description, okay, nandyan po sa card info cards natin dyan sa taas. Okay? Stay awesome and God bless. Spread love and not hate. And always remember mga ka-Joshanatics, encourage one another and build each other up. See you guys on my next vlog. Bye-bye. 여기서부터 다시 보면 되겠지. 난 틀어놓을 테니까 영화를 넌 보며 먹을 맥주 한 캔과 과자를 사. 우리 하루 종일 뒹굴거리면서 다시 뒹굴거리고 Baby I love you, Baby I need you. 이렇게 아무것도 안 해도 좋은 걸. I can't leave you, I can't leave you. 널 버리고 내가 대체 어디를 가겠니. 걱정하지 않아도 돼.
like I go